Ampersand quote, akala ko, malalim ang tiwala namin ni Jomar. Pero nang pumila ako sa bangko, para sana kumuha ng kaunting pambili ng gamot, tumindig ang balahibo ko. Ampersand apos, walang laman ang account ninyo, Mang Ricardo. Ampersand apos, sabi ng teller. Nabalisa ako. Ang lahat ng pinag-ipunan ko sa buhay, ang perang ipinundar namin ni Aling Rosa para sa kinabukasan ko, bigla naglaho. Ngunit ang teller, may binulong pa, na hindi alam ni Jomar na alam ko. Mayroon pa akong alas, ampersand quote, bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon, ako si Mang Ricardo. 6 na po ampersand apos, 8 taong gulang na ako, balo, at nakatira sa isang lumang baryo sa tabi ng dagat sa isang probinsya sa Visayas. Mahaba na ang aking tinahak na buhay, punong-puno ng paggawa. Nag-iisa kong pinalaki ang aking anak na si Jomar, mula nang pumanaw ang aking asawang si Aling Rosa. Nagtrabaho ako ng kung ano-ano, basta't kumita lang, para hindi magkulang si Jomar. Ngunit, hanggang kaninang madaling araw, hindi ko pala alam na ako ampersand apos, na'y natutulog kasama ang kaaway sa ilalim ng aking bubong. Naaalala ko pa ang tunog ng susi sa pintuan, pabalik-balik, pabunggo-bunggo. 3:30 na yon ng madaling araw, kasabay ng malakas na pag-ulan sa labas. Nakaupo ako sa aking rocking chair sa kusina, pinapakinggan ang mahinang himig sa radyo, pampakalma. Pumasok si Jomar, humahakbang ng pasuray-suray. Amoy alak at murang sigarilyo. Hindi ako umimik. Ibinalibag niya ang kanyang mga susi sa mesa sa pasilyo. May narinig akong basag. Ang aking asul na florera, ang minana ko pa sa aking lola. Hindi man lang niya nilingon. Nang makita niya ako sa kusina, parang lalong umusbong ang kanyang galit. Nagsimula siyang sumigaw, sinisisi ako sa lahat. Ang buhay niya raw ay isang gulo dahil mas inaalala ko pa ang lumang bahay at ang aking mga gamit kaysa sa kanya. Dahan-dahan akong tumayo. Anak, matulog ka na, hindi ka maayos. Iyon lang ang sinabi ko. Ngunit iyon na pala ang pumuputok na mitsa. Lumapit siya, isang 41 taong gulang na malakas na lalaki, laban sa sarili niyang ama. Hinawakan niya ang aking mga braso, inuga ako ng sobrang lakas, pakiramdam ko ay malalaglag ang aking mga ngipin. Pagkatapos, itinulak niya ako. Sumadsad ako sa aparador, bumangga ang likod ko sa matigas na kahoy, at tumama ang aking ulo sa salamin. Hindi pa siya natapos. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ako. Mainit at agaran ang sakit. Nalalasahan ko ang dugo sa aking bibig. Pumutok ang labi ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Nanatili akong nakayuko sa sahig, nakatingin sa kanya. Huminga siya ng malakas, tumalikod, at umakyat sa hagdanan, iniiwan ang kanyang ama na duguan sa kusina. Ang katahimikan na sumunod ay napakabigat, makapal. Isang katahimikan na tila nagsasabing may nasira, at alam mong hindi na ito maayos pa. Napailing ako. Hindi na ito pwede. Hindi na talaga. Nagpunta ako sa maliit na banyo sa pasilyo. Hinarap ko ang aking sarili sa salamin. Ang maputlang ilaw ay hindi nagtatago ng anuman. Ang lalaking nakita ko ay wasak. Ang aking buhok na dati maayos na nakasuklay ay magulo, may bahid ng pawis. Ang aking kaliwang pisngi ay namumula, namumuo na ang pasa sa ilalim ng mata. Ang aking labi ay namamaga, may tuyong dugo sa gilid. Dahan-dahan kong hinipo ang pasa. Nang sunugin ng balat ang aking daliri, hindi lang pisikal na sakit ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang kahihiyan. Ang markang iyon ay hindi lang isang suntok, ito ang nakikitang patunay ng aking kabiguan. Ang kabiguan ng isang ama na hindi nakita ang paglago ng halimaw sa sariling bahay. Ang kabiguan ng isang lalaki na hinayaan ang takot na manahimik. At doon mismo, habang nakatingin sa markang iyon, nagsimulang magbago ang kalungkutan. Isang bagay na malamig, matigas. Galit. Hindi ang mainit at sumasambulat na galit ni Jomar. Ito ay isang malamig, kalkuladong galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi bumubulong. At ang binubulong nito ay, ampersand quote, hinding-hindi na ulit, ampersand quote, binuksan ko ang gripo ng malamig na tubig. Lumiyok ako. Binuhusan ko ang aking mukha. 1, 2, 3. Makirot sa labi, ngunit ito ay sakit na nagpapagising. Hinugasan ko ang dugo, ang pawis, ang luha. Pinunasan ko ang aking mukha ng maliit na tuwalya, dahan-dahan sa paligid ng pasa.
Tiningnan ko ulit ang sarili ko. Wala na ang wasak na matanda. Ang nakatingin pabalik ay may bakal sa mata. May sakit, isang napakalalim na sakit na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit takot, wala na. Sinunog na ng malamig na galit ang takot. Sa lugar nito ay desisyon, isang nakamamatay na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong bumagsak sa pinakamababa at natuklasan na ang lupa ay bato, at mula doon, maaari siyang umakyat. Naalala ko ang aking mga pagpipilian. Maaari akong walang gawin. Sa umaga, maglalagay ako ng make-up para matakpan ang pasa, kung kinakailangan. Sasabihin kong nadapa ako. Si Jomar, marahil, ay bababa na may boses ng batang nagsisisi, umiiyak, nang angakong hindi na maulit. Ako naman, magpapanggap na naniwala, at babalik kami sa parehong sayaw, naglalakad sa basag na salamin hanggang sa susunod na pagsabog. Hanggang kailan? Hanggang sa itulak niya ako ng mas malakas. Hanggang sa tumama ang ulo ko sa isang sulok at hindi na ako bumangon. Hindi. Patay na ang pagpipiliang iyon. Maaari akong mag-impeke at umalis. Tumawag kay Tita Nena, humingi ng kanlungan. Iwanan ang aking bahay, ang aking mga alaala, ang aking buhay. Iwanan si Jomar doon, nalulunod sa kanyang kapaitan at alak. Ngunit ang bahay na yon ay akin. Binayaran namin ni Aling Rosa ng aming pawis. Bakit ako ang tatakas? Wala akong ginawang masama. Tumanggi akong maging pugante. Ang tanging natitira ay ang ikatlong opsyon. Ang pinakamahirap, ang pinakamasakit. Ang tanging bagay na tunay na makakapagligtas sa aking buhay at sa kanyang buhay. Sa halip na lumuhod at magmuni-muni, bumalik ako sa kusina. Nilinis ko ang dugo. Kinuha ko ang harina, ang mantikilya, ang lebadura. Inilabas ko ang bagong set ng non-stick na tray ng hurno na kulay tsampag na ipinadala sa akin ni Tita Nena. Sinabi niya sa akin na yon ang pinakamagagaling, na walang dumidikit doon, at maganda at matibay pa. Ginamit ko ang mga yon buong gabi. Habang natutulog ang mundo at humihilik si Jomar sa itaas, naghurno ako ng dose-dosenang pandesal sa mga tray na yon. Sa bawat pagmamasa ng dauf, iniisip ko ang dapat kong gawin. Sa bawat golden batch na lumalabas sa hurno, lalong nagiging malinaw ang aking plano. Hindi ako makikipag-away ng pasigaw. Gagamitin ko ang tanging lengguwahe na nakalimutan ni Jomar, ang respeto at ang batas, ang amoy ng bagong lutong pandesal. Mantikilya. Matamis. Iyon sana ang amoy ng tahanan, ng linggo ng kapayapaan, ng pahinga. Ngunit kaninang madaling araw, iyon ang amoy ng aking determinasyon. Bawat isa, perpekto, ginto, nakahanay na tila maliliit na sundalo. Inilagay ko ang mainit na tray sa wire rack, at gumawa ng maliit na ingay ang metal sa tahimik na bahay. Ang aking mga kamay, natatakpan ng harina, ay tila mga kamay ng multo. Kumikilos ako ng may kapayapaan na hindi ko naramdaman na akin, na para bang nagsuot ako ng baluti sa ibabaw ng matanda na nakahiga sa sahig ilang oras na ang nakalipas. Habang inihahanda ko ang pangalawang batch ng dauf, napako ang aking mata sa isang bagay sa countertop, sa tabi ng asukal. Isa yon sa mga modernong digital photo frame na may itim na screen. Regalo sa akin ni Tita Nena noong Pasko. Ampersand quote, wala nang maalikabok na album, Kuya Rick, ampersand quote, sabi niya sa akin sa telepono. Ampersand quote, binili ko online, maganda. I-upload mo lang ang mga litrato at magpapalit-palit sila, para maalala mo ang magaganda. Ampersand quote, at nandoon nga iyon, araw at gabi, nagpapalit-palit ng mga litrato ng aking buhay. Isang tuloy-tuloy na paalala ng lahat ng nawala. Nang tinignan ko yon, isang litrato ang lumabas. Si Jomar iyon, mga 8 taong gulang siguro. Nakatayo sa isang maliit na bangkang pangisda sa lawa. Ang buhok niya ay magulo dahil sa hangin, at isang malaking ngiti ang nagpapakita ng puwang kung saan nawawala ang kanyang ngipin. Hawak niya ang isang maliit na isda gamit ang 2 kamay na tila isang dambuhalang tropeo. Sa tabi niya, ako, mas bata, hawak ang pamingwit at tumatawa. At sa pampang, si Aling Rosa, ang kanyang ina, ay naglalatag ng picnic blanket. Ang larawang iyon ay tumama sa aking dibdib. Sumandal ako sa countertop, na dumihan ang aking damit ng harina. Isinara ko ang aking mga mata, at hindi na ako nasa aking kusina ng alas 4 ng madaling araw na may pumutok na labi. Nasa tag-init ako ng taong 1,990 sa tabi ng Esmeralda Lake. Naalala ko ang amoy ng sunscreen, ng basang lupa,
ang tawa ni Aling Rosa na umaalingaw-ngaw sa tubig. Tinulungan ko siyang hilahin ang pamingwit, kalmado, tinuruan siya kung paano hawakan ang isda. Ampersand quote, tingnan mo iyan, Rosa, ampersand quote, sigaw ko mula sa bangka. Ampersand quote, sa tingin ko, mayroon tayong mangingisda sa pamilya, ampersand quote, ang pagmamalaki sa aking boses ay isa sa pinakamagandang bagay na narinig ko sa aking sarili. At tinitignan ako ni Jomar na parang ako ampersand apos, isang superhero, na may paghanga, respeto, isang pagmamahal na tila hindi masisira. Kailan nawala ang batang iyon? Sa anong kurbada ng daan siya naligaw? Nagbago ang litrato sa frame. Ngayon, ang graduation ni Jomar sa high school. Siya, suot ang kanyang asul na toga at hawak ang diploma. Ako sa tabi niya, 30 taon ang bata, nakangiti na parang mapipilas ang aking mukha. Siya ang una sa pamilya na makapasok sa kolehiyo. Ang aming simbahan, ang simbahan ng Bagong Pag-asa, ay nag-organisa ng isang handaan para sa kanya. Ginawa ni Ate Eloisa ang paborito niyang carrot cake na may cream cheese frosting. Nagbigay ng panalangin si Pastor Miguel mula sa pulpito, tinawag siyang ampersand quote, ating batang estudyante, huwaran para sa lahat, ampersand quote, naaalala kong nakaupo ako sa bangkong iyon, at ang aking dibdib ay puno ng pagmamalaki na halos masakit. Ampersand quote, Mang Ricardo, ang anak ni Aling Rosa, ampersand quote, bulong ng mga kababaihan sa simbahan, ipinagmamalaki ang aking binata. Hindi na nakita ni Aling Rosa ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Namatay siya sa biglaang atake sa puso sa pantalan, nang nasa huling taon na si Jomar. Nagpunta siya sa trabaho sa umaga, hinalikan ako sa pisngi, at hindi na bumalik. Ang pagkamatay ni Aling Rosa ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng bahay, ngunit nakaligtas kami. Nagpakatatag ako para kay Jomar. Sa burol, mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay na halos mamaga. Hindi siya umiyak sa harap ng sinuman, na natiling matatag, seryoso. Nang gabing iyon, nang umuwi na ang lahat, niyakap niya ako sa kusina at umiyak nang umiyak sa aking balikat. Ampersand quote, ngayon, ako na po ang bahala sa inyo, Papa, ampersand quote, sabi niya. Ampersand quote, pangako. Ipagniningning ko ang pangalan ni Mama, ampersand quote, at sa mahabang panahon, ginawa niya yon. Nagtapos siya ng may honors, nakakuha ng magandang trabaho sa opisina sa parehong pantalan kung saan nagtrabaho ang kanyang ina, nakabili ng desenteng kotse, tumulong sa mga gastos. Tuwing linggo, dinadala niya ako sa simbahan, umuupo sa tabi ko sa bangko, at kinakanta ang mga himno sa kanyang malalim na boses. Tinitingnan siya ng mga matatanda sa baryo at sinasabi, ampersand quote, Mang Ricardo, maganda ang ginawa mo. Ipagmamalaki ni Aling Rosa ang batang iyan, ampersand quote, nabuhay ako sa pagmamalaking iyon. Siya ang aking araw, ang aking ilaw. Ang makita ang aking anak na naging isang mabuting tao, iginagalang, ay ang patunay na ang lahat ng aking sakripisyo ay sulit, nagbago muli ang larawan sa frame. Isang mas kamakailang litrato. Isang inihaw sa likod bahay mga 3 taon na ang nakalipas, para sa mga piyesta ng bayan. Si Jomar ay nasa ihawan, tumatawa na may suot na apron na nakasulat, ampersand quote, hari ng inihaw, ampersand quote, medyo tumaba siya, ngunit mukha siyang masaya. Nandoon ang mga kapitbahay. Si Attorney Elena, ang kanyang asawa na nabubuhay pa noon. Tila isang perpektong buhay sa magasin, ngunit ang kaligayahan ay minsan isang litrato lamang, isang nakapirming sandali. Dahil pagkatapos ng inihaw na iyon nagsimulang lumabas ang mga bitak. Nagsimula ang lahat sa kanyang trabaho. Ampersand quote, restructuring ampersand quote, ang salitang ginamit nila. Ang pantalan ay nagiging moderno, nagdadala ng mga bagong tao na may mga bagong ideya. Ang posisyon ni Jomar, na matatag sa halos 20 taon, ay biglang ampersand quote, na optimize, ampersand quote, siya ay ibinaba, ipinadala sa isang sulok na may mas kaunting responsibilidad, at ang mas masahol pa para sa kanya, mas kaunting respeto. Para kay Jomar, hindi lang nawalan ng posisyon, parang binura nila ang alaala ng kanyang ina. Pakiramdam niya, ang legasya ni Aling Rosa, isang babae na ibinigay ang kanyang buhay doon, ay ininsulto. Hindi niya sa akin sinabi ang mga detalye noong una. Tahimik lang siya. Ngunit ang kanyang katahimikan ay iba sa akin kaninang madaling araw. Ang kanyang katahimikan ay matalim, puno ng tinik. Nagsimula siyang umuwi ng mas huli. Amoy alak ang hininga niya, ngunit nagpapanggap ako na hindi. Ampersand quote, mahaba ang pulong, ampersand quote, sabi niya, at ako naman, nagpapanggap na naniwala. Pagkatapos, nagsimulang magkulang ang pera.
Ampersand quote, Papa, makakahiram ba ako ng 10,000 piso? Ibabalik ko sa katapusan ng buwan, ampersand quote, ibinibigay ko, hindi niya kailanman ibinalik. Pagkatapos, 20,000 piso at nagpatuloy iyon. Ang unang beses na itinaas niya ang kanyang boses sa paraang kinatakutan ko, hindi ko kailanman malilimutan. Tungkol lang iyon sa isang maliit na bagay. Isang gripo sa kusina na tumutulo. 3 beses ko nang ipinakiusap na tingnan niya. Nang Sabadong iyon, muli kong ipinakiusap habang naghuhugas ako ng mga dahon ng kangkong. Nakaupo siya, nagbabasa ng dyaryo. Hindi man lang niya itinaas ang kanyang mata. Ampersand quote, hayaan mo na yang tumulo, putangina, ampersand quote, bulong niya nang may kabastusan na nagpagulo sa akin. Ampersand quote, pero anak, nasasayang ang tubig at kinakabahan ako sa ingay, ampersand quote, pagkatapos, sumabog siya. Ibinalibag niya ang dyaryo sa mesa ng sobrang lakas na tumalsik ang tasa ng kape. Tumayo siya, at sa unang pagkakataon, lumapit siya sa akin. Hindi na siya ang aking binata, ang aking mapagmataas na kabataan, kundi isang malaking lalaki, nagngangalit. Ampersand quote, isang gripo, ampersand quote, sigaw niya, at umalinggaw ang kanyang boses sa kusina. Ampersand quote, mas inaalala mo pa ang lintik na gripo kaysa sa buhay ko, na parang pumapait na. Kung nandito si Mama, hindi niya hahayaan ito. Siya ang tunay na babae. Aayusin niya yan, pero hindi. Naiwan ako sa'yo. Isang matanda na mas inaalala pa ang gripo kaysa sa sarili niyang anak, ampersand quote, umurong ako. Ang aking puso ay bumibilis. Hinawakan ko ang labi ng lababo, ang aking mga kamay ay basa at malamig. Hindi gaanong ang sinabi niya, kundi ang kanyang mga mata. Mayroon doon na hindi ko pa nakita kailanman, isang marumi, nakalalason na sama ng loob. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, natakot ako sa sarili kong anak. Hindi takot na may mangyari sa kanya, kundi takot sa kung ano ang maaari niyang gawin. Hindi ako sumagot. Nakita ko siyang kinuha ang susi ng kotse at lumabas ng padabog. Naiwan ako sa kusina, nakikinig sa tulo ng gripo. Tik tik tik. Bawat patak ay nagmamarka sa simula ng isang bagong panahon sa bahay na yon, ang panahon ng takot. Bumalik ako sa isip ko kaninang madaling araw. Ang amoy ng pandesal ay muling bumubuo sa horno. Inilabas ko ang tray gamit ang guwantes, ang init ay tumatama sa aking namamagang mukha. Ang digital frame ay nagbago muli. Isang litrato namin ni Aling Rosa sa araw ng aming kasal. Napakabata, napakaraming pag-asa. Ampersand quote, ay Rosa, ampersand quote, bulong ko sa walang laman na bahay. Ampersand quote, hindi mo gugustuhin ang naging asawa ng ating anak, ampersand quote, kinuha ko ang bowl para simulan ang ikatlong batch. Kakailanganin ko ng maraming pandesal. Mayroon akong mahalagang bisita para sa almusal, at alam kong gustong-gusto ni Atty. Elena ang aking pandesal na may mantikilya at keso. Tinugtog ng 5 orasan sa sala ang alas 5. Ang malalim na kampana ay kumalat sa bahay, nagmamarka ng isa pang oras ng aking pagpupuyat. Mayroon na akong 3 tray na lumalamig, mga gintong pandesal na nakahanay na parang maliliit na sundalo. Ang aking kusina, na dati ikanlungan ko, lugar ng aking paglikha, ay naging silid ng digmaan. Ang aking katawan ay nagsisimulang magpakita ng pagod. Masakit ang likod ko kung saan ako nabangga sa aparador. Ang namamagang labi ay kumikirot. Ang pagod ay gumagapang sa aking mga ugat na parang mabagal na lason. Kailangan ko ng matapang na kape. Nagpunta ako sa countertop at pinindot ang buton ng coffee maker. Isa yon sa mga programable na binili ko ilang buwan na ang nakalipas. Pulang-pula, maganda, akma sa mga detalye ng kusina. Binili ko iyon iniisip na kung gigising si Jomar sa amoy ng bagong gawang kape, marahil ay magiging mas maganda ang kanyang mood, marahil ay hindi siya gigising na may itim na ulap sa kanyang ulo. Napakababa ng isip, subukang pamatamisin ang kapaitan ng isang tao gamit ang amoy ng kape. Sa loob ng ilang buwan, ang coffee maker na iyon ay isa lamang kagamitan sa aking gawain ng paglalakad ng dahan-dahan. Tinitiyak kong handa ang kape. Ang paborito niyang tasa, isang malaking asul na bowl, malinis sa lugar nito, ang dyaryo sa mesa. Anumang detalye na wala sa lugar ay maaaring maging mitsa para sa isang buong araw ng pangungutya o nakakapagpahirap na katahimikan. Habang nagsisimulang tumulo ang mainit na tubig sa filter at ang amoy ay pumupuno sa kusina, umupo ako sandali. Isinara ko ang aking mga mata. Sumidhi ang sakit sa aking likod at kasama nito ang mga alaala ng nakalipas na 2 taon.
Hindi iyon tulad ng mga masayang litrato sa frame. Ang mga isang pinto kung saan lumabas ang isang halimaw na hindi ko kilala. At ako, dahil sa takot, dahil sa kahihiyan, dahil sa pagmamahal ng isang ama na unti-unting nabubulok, hinayaan ko siyang gumawa ng pugad sa aking bahay. Ang tuluyang pagtanggal sa trabaho ay dumating pagkalipas ng 6 na buwan. Tinawagan siya isang Biyernes ng hapon, ipinasok sa opisina ng amo at binigyan ng karton para sa kanyang mga gamit. 20 taon ang itinapon sa basura. Umuwi siya na maputla, bitbit ang kahon na parang ataol. Hindi siya umiyak o sumigaw. Iniwan niya ang kahon sa gitna ng sala, umakyat sa kanyang kwarto, at kinulong ang sarili sa loob ng 2 araw. Kinakatok ko ang pinto, dinadalhan siya ng pagkain, nagmamakaawa na lumabas. Wala. Sa 3 araw, lumabas siya, ngunit hindi na siya ang dating Jomar. Ang kaunting natitira sa mapagmataas na binata na pinupuri ng simbahan ay nawala. Mula noon, lahat ay kasalanan ko. Kung umulan, kasalanan ko. Kung natalo ang kanyang football team, kasalanan ko. At higit sa lahat, ang kawalan ng kanyang ina ay kasalanan ko. Quote, hindi mo kailanman naintindihan siya. Quote, sigaw niya sa akin, amoy alak ang hininga ng 3:00 ng hapon. Quote, sa tingin mo ba ay masaya siya sa pagpapakahirap sa pantalan? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo at sa bahay na ito. At ikaw, anong ginawa mo? Ginawa mong museo ang bahay. Mas sinasamba mo pa ang upuan na inuupuan niya kaysa sa anak na iniwan niya sa iyo. Quote, malupit iyon at kasinungalingan. Mahal ni Aling Rosa ang kanyang trabaho. Ipinagmamalaki niyang buhayin kami gamit ang kanyang mga kamay at mahal ko siya. Hindi ako sumasamba sa mga bagay, inaalagaan ko ang mga alaala. Ngunit paano mo ipapaliwanag iyon sa isang taong nagpasya na muling isulat ang kanyang kwento upang bigyang katwiran ang kanyang kapighasyan? Ang bahay na dati apos, like kanlungan ko, ay naging larangan ng digmaan. Natuto akong basahin ang mga senyales. Kung paano niya isara ng padabog ang pintuan ng kotse. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa portiko. Maaari kong mahulaan kung gabi ng sigawan o gabi ng nagyelong katahimikan. Parehong pahirap ang dalawa. Lumala ang manipulasyong pinansyal. Hindi na siya nanghihiram, nagsimula siyang humingi, nagsimula siyang gamitin ang aking credit card nang walang pahintulot. Nakita ko ang mga statement, mga gastos sa mga bar, mga tindahan ng alak. Sinubukan kong kausapin siya. Quote, Jomar, kailangan nating kontrolin ang mga gastos. Quote, ang sagot ay palaging pareho. Quote, pera ko rin yan. Ang perang iniwan ni mama. O sa tingin mo, pinapanatili ang bahay na ito ng mag-isa. Quote, nakalimutan niya na may sarili akong pensyon, ang kay Aling Rosa, at ang kinikita ko pa sa paggawa ng maliliit na ayos at trabaho para sa mga kapitbahay. Ngunit sa kanyang isip, lahat ay kanya, ang bahay, ang pera, at tila ako rin ay nasa kanyang pagtatapon upang gamitin at abusuhin. Naging bilanggo ako sa sarili kong tahanan. Hindi na ako nag-imbita ng mga kaibigan para magkape. Minsan, ang aking kapitbahay at matalik na kaibigan, si Atty. Elena, ay sumisilip sa gate. Quote, Mang Ricardo, ayos ka lang ba? Ilang araw na kitang hindi nakita, Quote, at nagsinungaling ako. Quote, ay, Ellen, yung arthritis, alam mo na, nagpapahinga lang ako. Quote, ang kahihiyan, o hiya sa aming salita, ay unti-unting kinakain ako ng buhay. Paano ko aminin na ang aking anak, ang ipinagmamalaki ng baryo, ay tinatrato ako na parang basahan? Paano ko sasabihin sa kanya na natatakot ako sa loob ng sarili kong 4 na pader? Naaalala ko ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Lasing siya gaya ng dati, ngunit ng gabing iyon, siya ay galak na galak. Nakapanalo siya ng pera sa isang laro ng billiards. Pumasok siya sa sala kung saan ako nanonood ng telebisyon at bumagsak sa sofa, tumatawa ng malakas. Gusto niyang magsimulang magsalita, ngunit pagod na ako sa emosyonal na roller coaster na yon. Gusto ko lang ng kapayapaan. Quote, anak, pagod na ako. Akyat na ako para matulog, Quote, sabi ko, tumatayo. Agad na nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Quote, syempre, Quote, sabi niya ng may lason. Quote, nang sa wakas ay nasa mabuting kalooban ako, iiwanan mo ako. Pero kapag malungkot ako, titinan mo ako na may mukha ng martir, na parang ako apos, la isang uod, Quote, hindi.
Tumayo siya at humarap sa akin, humaharang sa daan. Hindi niya ako hinawakan, ngunit lumapit siya ng sobrang lapit na naramdaman ko ang kanyang hininga. Nagsimula siyang magsalita ng mahina, at iyon ay mas masahol pa kaysa sa pagsigaw niya. Quote, gusto mo ito, hindi ba, Papa? Gusto mong makita akong naghihirap? Nagpaparamdam ba sa'yo na ikaw ay mas mataas? Ang banal na balo na nagbigay ng lahat para sa kanyang walang utang na loob na anak. Iyan ang kwentong sinasabi mo sa sarili mo para makatulog. Quote, halos 10 minuto siyang dumura ng lason na yon sa akin, at ako, nandoon, nakapako, lumiliit sa loob. Nang sa wakas ay lumayo siya, umakyat ako sa hagdanan na nanginginig, kinandado ang pinto, at umupo sa kama. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak ako. Umiyak ako ng tahimik, idinidiin ang aking mukha sa unan upang hindi niya marinig. Hindi ko alam kung paano ko nakaya ang lahat ng iyon. May pagkakataon kaya na masyado tayong nagpapatawad bilang mga magulang. Masyado tayong nagbubulag-bulagan sa ngalan ng pagmamahal. O sadyang ganoon lang talaga ang puso ng isang ama? Ang tunog ng coffee maker ang nagbalik sa akin sa madaling araw ng aking plano. Handa na ang kape. Tumayo ako. Ang sakit sa likod ay nagpapaalala sa akin na ang karahasan ng gabing iyon ay iba. May nilagpasan na siyang linya. Hinawakan niya ako sa galit at ang sampal na yon, hindi lang sa mukha, kundi sa kaluluwa. Binuksan ko ang kabinet at kinuha ang magandang set ng plato, ang regalong ibinigay sa akin noong araw ng aking kasal, na may maliliit na asul na bulaklak na pininturahan ng kamay. Halos hindi ko iyon ginagamit. Iyon ay para sa mga espesyal na okasyon, at nagpasya ako na iyon mismo ang pinaka-espesyal na okasyon sa aking buhay, ang araw ng aking paglaya. Inilatag ko ang mesa ng may halos seremonyal na pag-iingat, mantel na gansilyo, pinong set ng plato, kinintab na kubyertos na pilak na aking pinakintab noong nakaraang linggo. Sa isang maliit na florera, inilagay ko ang isang puting kamelya mula sa aking hardin. Napakaganda ng mesa, isang larawan ng kapayapaan at kaayusan, isang perpektong kasinungalingan. Habang inilalagay ko ang mga tasa, iniisip ko ang bagyo na nagpapatuloy sa labas, ang ulan na bumabagsak sa mga bintana, ang hangin na umaalingaw-ngaw. Pakiramdam ko, sumasalamin ang kalikasan sa aking sariling kaguluhan. Ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot sa bagyo, hindi sa umaalingaw-ngaw sa labas, ni sa natutulog sa itaas. Alam kong paglabas ng araw, ang aking sariling bagyo ay tunay na sasabog. Tiningnan ko ang orasan. 5:45. Mayroon pa akong oras para tapusin ang huling batch ng pandesal at gawin ang mga tawag na magbabago sa lahat. Ang bahay ay handa ng magising at ang hustisya, maniwala ka sa akin, ay ihahain ng mainit kasama ng kape. Naaalala ko ang sakit sa likod ko. Kung paano ako nabangga sa aparador. Parang bali ang aking gulugod. Ang hangin ay nawala sa akin ng isang buntong hininga, at kaagad, ang aking ulo, hila ng momentum, ay bumangga sa sulok ng kasangkapan. Isang pagsabog ng puting ilaw sa likod ng aking mga mata, isang tuyong tunog sa aking bungo. Nang isang segundo, naging puti ang mundo. Isang matalim na ugong ang pumuno sa aking mga tainga. Bumagsak ako sa dingding hanggang sa sahig, ang aking mga binti ay malambot na parang gulaman. Ang sakit ay ganap, palo sa batok, saksak sa likod, hapdi sa braso kung saan ako hinawakan. Nanginginig ako, nalilito. Sinubukan kong ituon ang paningin. Lahat ay umiikot. Nakita ko siya ilang hakbang ang layo, bumubulong ang dibdib, nakakuyom ang mga kamao. Nakatingin siya sa akin mula sa itaas na may ekspresyon na hindi ko maintindihan. Naisip ko, quote, yan na, tapos na. Ngayon, maintindihan niya ang ginawa niya, quote, ngunit hindi. Humakbang siya muli. Agad akong umurong, itinaas ang aking mga braso upang protektahan ang aking sarili, at ang kanyang kamay ay dumating, bukas, mabilis, marahas. Ang sampal ay umalingaw-ngaw ng may basa at maruming tunog. Tumama yon ng direkta sa aking mukha. Umiling ang aking ulo. Naramdaman kong pumutok ang labi ko nang tumama sa aking mga ngipin. Ang mainit at maalat na lasa ng dugo ay pumuno sa aking bibig. Iyon ang huling gawa. Nanatili siyang nakatayo ng ilang segundo, nakatingin sa akin. Nakahiga ako sa sahig, ang aking anak, ang sanggol na tinuruan kong maglakad, magsalita, manalangin. At hindi ko siya nakilala. Ang lalaking nasa harap ko, na may mga mata na puno ng puot, ay isang estranghero, isang nanghihimasok, isang halimaw.
At pagkatapos, nang walang sinasabing isang salita, na tila sa wakas ay nailabas na niya, narinig ko ang kanyang mga hakbang sa itaas, mabigat, ang pag-ugong ng pasilyo, pagkatapos ay ang pagbagsak ng pintuan ng kanyang kwarto. Ang tunog na iyon ang nagtakda ng kanyang kapalaran at ng akin. Ang katahimikan na bumaba sa kusina pagkatapos ng pagbagsak ng pinto ay ang pinakamabigat na bagay na naramdaman ko sa aking buhay. Hindi iyon isang tahimik na katahimikan, iyon ay isang kawalan, isang katahimikan pagkatapos ng pagsabog ng isang bomba, nang ang lahat ay nasira at ang alikabok ay hindi pa humuhupa. Umiiyak lang ang matigas na ulan at ang patuloy na ugong sa loob ng aking ulo. Nanatili akong nakahiga sa sahig, nakayuko ang mga braso sa aking mga tuhod na parang isang takot na matanda. At sa isang sandali, iyon nga mismo ang ako. Isang 60% apos, 8 taong gulang na lalaki, mag-isa, sugatan, sa sahig ng sarili niyang bahay dahil sa taong pinakamamahal niya. Nagsimulang tumulo ang luha, tahimik, mainit, dumadaloy sa pisngi at nahahalo sa dugo sa baba. Hindi iyon luha ng galit, iyon ay nangganap na sakit, hindi lang pisikal, kundi ng pagtataksil. Ang sakit ng pagtingin sa anak na pinalaki mo at makita ang isang estranghero. Ang sakit ng pagkilala na ang pagmamahal na ibinigay mo, ang buhay na ibinigay mo, ay nagdulot nito. Isang lalaki na kayang manampal sa kanyang ama. Naisip ko si Aling Rosa. Ano ang sasabihin niya kung makita niya akong ganito? Siya ay isang matamis ngunit matatag na babae. Sa 30 taon, hindi niya kailanman itinaas ang kanyang boses sa akin. Tinatrato niya ang sarili niyang ama na parang kristal. Kung makita niya kung ano ang naging anak niya, marahil ay muling madudurog ang kanyang puso. Ang imahe ng aking asawa ang nagbigay sa akin ng isang mitsa ng lakas. Hindi ako maaaring manatiling nakahiga sa sahig at umiiyak. Hindi gugustuhin ni Aling Rosa yon. Ang aking ina, hindi rin. Ang aking lola, na humarap sa mga bagay na hindi ko man lang naiisip, mas lalo na hindi. Ako ay gawa sa mas matigas na bagay. Nakalimutan ko iyon. Nang may buntong hininga, inudyok ko ang aking sarili, kumakapit sa paa ng mesa. Ang malamig na kahoy ay ang aking angkla. Dahan-dahan, pulgada sa pulgada, tumayo ako. Nanginginig ang aking mga binti. Hinawakan ko ang labi ng mesa, humihinga ng malalim upang hindi mahimatay. Lahat ay gumagalaw. Nang makaramdam ako ng kaunting lakas, sumandal ako sa mga kasangkapan hanggang sa banyo sa pasilyo. Bawat hakbang ay masakit. Binuksan ko ang ilaw. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Ang dilaw na ilaw ay hindi nagtatago ng anuman. Ang lalaking nakatingin sa akin ay wasak. Ang kulay abong buhok na palagi kong sinusuklay pabalik ay magulo. May mga hibla na dumidikit sa pawis. Ang mukha, ang aking kaliwang pisngi ay namumula, namamaga, ang balat sa paligid ng mata ay umitim na, isang pangit na kulay lila. Ang labi ay putok, namamaga, may madilim na balat ng tuyong dugo sa gilid. Itinaas ko ang aking kamay at hinipo ang pasa gamit ang dulo ng aking mga daliri. Ang balat ay mainit at nang hawakan ko iyon, hindi lang pisikal na sakit ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang kahihiyan. Ang markang iyon ay hindi lang isang suntok, ito ang nakikitang patunay ng aking kabiguan. Ang kabiguan ng isang ama na hindi nakita ang paglago ng halimaw. Ang kabiguan ng isang lalaki na hinayaan ang takot na manahimik. At doon mismo, habang nakatingin sa markang iyon, nagsimulang magbago ang kalungkutan. Isang bagay na malamig, matigas. Galit. Hindi ang mainit at sumasambulat na galit ni Jomar. Ito ay isang malamig, kalkuladong galit. Isang galit na hindi sumisigaw, kundi bumubulong. At ang binubulong nito ay ampersand quote, hinding-hindi na ulit, ampersand quote, binuksan ko ang gripo ng malamig na tubig. Lumiyok ako gamit ang mga kamay. Binuhusan ko ang aking mukha. 1, 2, 3. Makirot sa labi, ngunit ito ay sakit na nagpapagising sa akin. Hinugasan ko ang dugo, ang pawis, ang luha. Pinunasan ko gamit ang maliit na tuwalya, dahan-dahan sa paligid ng pasa. Tiningnan ko ulit ang sarili ko. Wala na ang wasak na matanda. Ang nakatingin pabalik ay may bakal sa mata. May sakit, isang napakalalim na sakit na marahil ay hindi na mawawala. Ngunit takot, wala na. Sinunog na ng malamig na galit ang takot. Sa lugar nito ay desisyon, isang nakamamatay na katahimikan. Ang katahimikan ng isang taong bumagsak sa pinakamababa at natuklasan na ang lupa ay bato, at mula doon, maaari siyang umakyat. Naisip ko ang aking mga pagpipilian.
Maaari akong walang gawin. Sa umaga, maglalagay ako ng pampaganda kung kinakailangan para matakpan ang pasa. Sasabihin kong nadapa ako. Si Jomar, marahil, ay bababa na may boses ng batang nagsisisi, umiiyak, nang angakong hindi na maulit. Ako naman, magpapanggap na naniwala, at babalik kami sa parehong sayaw, naglalakad sa basag na salamin hanggang sa susunod na pagsabog. Hanggang kailan? Hanggang sa itulak niya ako ng mas malakas. Hanggang sa tumama ang ulo ko sa isang sulok at hindi na ako bumangon. Hindi. Patay na ang pagpipiliang iyon. Maaari akong mag-impeke at umalis. Tumawag kay Tita Nena, humingi ng kanlungan. Iwanan ang aking bahay, ang aking mga alaala, ang aking buhay. Iwanan si Jomar doon, nalulunod sa kanyang kapaitan at alak. Ngunit ang bahay na yon ay akin. Binayaran namin ni Aling Rosa ng aming pawis. Bakit ako ang tatakas? Wala akong ginawang masama. Tumanggi akong maging pugante. Ang tanging natitira ay ang ikatlong opsyon. Ang pinakamahirap, ang pinakamasakit. Ang tanging bagay na tunay na makakapagligtas sa aking buhay, at sa kanyang buhay, ang maputlang ilaw ng bukang liwayway ay nagsisimulang pumasok sa mga bintana, inilalantad ang tahimik na kaguluhan ng aking pagpupuyat. Harina sa sahig, maruming bowl sa lababo, ang matamis at mabigat na amoy ng pandesal na bumabalot sa lahat. Maputla ang langit, nahugasan ng ulan. Iyon ang katahimikan pagkatapos ng bagyo, at naramdaman ko ang katulad na katahimikan sa loob, kakaiba, malamig, ngunit matatag. Ang pagod ay bumababa sa aking mga balikat na parang balabal, ngunit ang aking isip ay gumagana ng matalas. Wala pang 2 oras. Kailangan kong ihanda ang eksena. Hindi sapat na kasama ko ang batas. Kailangan ni Jomar na makita kung ano ang nawawala sa kanya, makita sa konkretong paraan ang tahanan na sinisira niya, ang ama na itinapon niya. Ang parusa ay hindi lang legal, kundi biswal at emosyonal. Nagsimula akong maglinis ng kusina ng may bagong lakas. Hinugasan ko ang mga plato, kinuskus ng malakas na para bang gusto kong tanggalin ang lahat ng dumi sa aking sariling kaluluwa. Pinunasan ko, ibinalik sa lalagyan, winilis ang harina sa sahig. Sa loob ng 20 minuto, kumikinang ang kusina na parang hindi kailanman nangyari ang karahasan ng gabi. Isang harapan iyon, isang maganda at maayos na kasinungalingan, tulad ng aking buhay sa nakalipas na 2 taon. Pagkatapos, inasikaso ko ang pagkain. Tapos na ang pandesal, tambak-tambak sa isang puting ceramic platter. Nagpunta ako sa pantry at kinuha ang isang lata ng delata ng melokoton. Ibuhos ko ang laman sa isang kaserola. Nagdagdag ako ng brown sugar, isang kurot ng kanela, at ginagad na nutmeg. Habang kumukulo ang mga iyon, ang matamis at mabangong amoy ay nahalo sa mantikilya. Iyon ang amoy ng pagkabata ni Jomar. Kapag nagkakasakit siya, ginagawa ko ang parehong mantikilya at keso na iyon para kainin niya sa toast. Tinatawag niya iyon na ampersand quote, aking matamis na gamot, ampersand quote, napaka-ironic. Nang umagang iyon, inihahanda ko ang pinakamapait na gamot sa kanyang buhay at hindi niya alam. Habang lumalapot ang mantikilya at keso, naglagay ako ng isang malaking kaldero ng tubig at asin para gumawa ng creamy champorado na may mantikilya at kaunting matapang na keso sa huli. Pagkaing pangkaluluwa mula sa lumang panahon, ngunit ng araw na iyon, mas lasa iyon ng huling hapunan. Habang kumukulo ang tubig, napansin ko ang isang mahalagang detalye, ang mga kutsilyo. Mayroon akong set na regalo ni Aling Rosa ilang taon na ang nakalipas, ngunit nabasag ang hawakan ng paborito kong kutsilyo. Si Tita Nena, na laging maasikaso, ay nagpadala sa akin ng bagong set ng German steel sa isang kahoy na bloke. Pinapanatili kong napakatulis ng mga yon. Kinuha ko ang maliit na kutsilyo para hiwain ang prutas, strawberries, melon para palamutihan ang mesa. Bawat hiwa ay malinis, tumpak. Gumagalaw ako na parang ang lalaking ako sa buong buhay ko, isang praktikal na kusinero. Ngunit ng umagang iyon, may iba pa sa aking mga kamay, ang katumpakan ng isang siruhano na naghahanda para sa isang operasyon kung saan nakasalalay ang buhay ng pasyente. At sa isang paraan, ang aking buhay ay nakasalalay sa mangyayari. Nang halos handa na ang pagkain, oras na para sa mesa. Binuksan ko ang aparador, ang parehong nabangga ko. Dinampian ko ang madilim na kahoy, nararamdaman ang kasaysayan sa bawat butil. Sa loob ay ang aking mana, ang set ng plato ng kasal, ang mga tasa ng aking ina. Una, ang mantel.
Nagpunta ako sa kabinet sa pasilyo at kinuha ang pinakamagandang puting linen na may lace gawa ng kamay ng aking lola. Bihira ko lang iyon gamitin kaya amoy pa rin ng mga sachet ng lavender sa drawer. Inilatag ko iyon sa mesa. Ang purong puti ay bumalot sa kahoy na parang isang canvas na handa para sa eksena. Pagkatapos ang set ng plato. Kinuha ko ang mga plato, tasa, platito na puti na may gintong gilid at maliliit na asul na bulaklak. Hinugasan ko isa-isa para alisin ang alikabok. Pinunasan ko ng malambot na tela at naglagay ng 4 na setting. Isa sa dulo para sa akin, isa sa aking kanan para kay Atty. Elena, isa sa aking kaliwa para kay Inspector Ben, at ang huli sa kabilang dulo sa harap ko, ang lugar ni Jomar. Inilagay ko ang mga kubyertos na pilak, ang mga nakatuping napkin na linen, ang florera na may puting camellia sa gitna. Ang mesa ay tila inihanda para sa isang hari o para sa isang sakripisyo. Minsan, napakanipis ng linya sa pagitan ng dalawa. Handa na ang lahat, ang pagkain, ang mesa. Ako na lang ang kulang. Umakyat ako sa hagdanan. Umaalingaw-ngaw ang mga yapak. Dumaan ako sa pintuan ni Jomar. Narinig ko siyang humihilik, ang mabigat na hilik ng isang natutulog ng walang malay, walang ideya sa lindol na parating. Sa isang sandali, naramdaman ko ang kirot ng awa, isang halos hindi na makaya na pagnanais na buksan ang pinto, gisingin siya, at sumigaw, !, gising, anak. Gising bago mahuli ang lahat, !, ngunit hindi ko ginawa. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa aking silid. Ang aking kwarto ay aking kanlungan, maayos, simple, ang aking patchwork quilt na gawa ko, kurtina na lace na nagpapalusot sa maputlang ilaw. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa malaking salamin. Lumala ang suntok. Ang pasa sa ilalim ng mata ay halos itim, mas namamaga ang labi. Kailangan ko ng ligo. Hinugasan ko ang takot, ang harina, ang pawis. Binuksan ko ang mainit na tubig, hinayaan kong mapuno ng singaw ang banyo. Habang dumadaloy ang tubig sa aking namamagang likod, mahapdi iyon, ngunit nakakagaan din sinubukan kong hindi mag-isip, ramdam lang ang tubig, ang sabon. Paglabas ko, nagpunas ako at nagpunta sa aparador. Hindi ako nag-alinlangan. Nagpunta ako sa pinakadulo kung saan nakasabit ang mga damit na bihira kong gamitin at kinuha ang suit. Isang madilim na suit na panglinggo, navy blue, halos itim, na may tuwid na jacket at maayos na plansang pantalon. Ang puting kamisa ay naka-almirol, elegante, simple, isa sa mga ginagamit sa simbahan, sa libing, o, tulad ng aking matutuklasan, para sa isang paglilitis. Isinuot ko iyon. Sakto ang fit. Inayos ko ang aking buhok pabalik ng maingat. Bumalik ako sa salamin. Ang kaibahan ng madilim na suit sa aking maputlang balat at mga pasa ay lalong nagpatampok sa mga marka. At iyon mismo ang gusto ko. Hindi ko itatago ang anuman. Ang aking mga sugat ang magiging saksi ko. Isinuot ko ang lumbar support belt na nakatago ko, discreet na kulay balat. Ikinabit ko sa ilalim ng kamisa, hinila ng mahigpit. Agad nitong sinuportahan ang aking likod, pinapaginhawa ang sakit ng pagbangga sa aparador at pinilit akong manatiling tuwid. Hindi ako yuyuko. Hindi ng araw na yon. Tiningnan ko ang orasan sa bedside table, alas 7:40. Malapit na ang oras. Bumaba akong muli. Ang bahay ay amoy kape at mainit na tinapay. Pinuno ko ang porcelain coffee pot ng bagong gawang kape. Inihain ko ang champorado sa isang soft tureen, ang mantikilya at keso sa isang kristal na bowl. Inilagay ko ang lahat sa mesa. Lahat ay perpekto, delikadong perpekto. Umupo ako sa aking upuan sa dulo, inayos ang pantalon sa aking mga tuhod. Kalmado ang aking mga kamay. Ang aking puso ay tumitibok ng mabagal at matatag. Handa na ako. Pagkatapos narinig ko iyon. Ang mga yapak sa itaas. Ang ingay ng kama. Ang pagkalagkad ng mga walang sapin na paa sa kahoy. Kilala ko ang ritual na iyon na parang isang panalangin. Iyon ang tunog ng hangover ng isang lalaki na dumadaan sa ulap ng sakit ng ulo at bahagyang pagsisisi. Nanatili akong nakaupo, hindi gumagalaw, ang aking mga kamay ay magkakadikit sa aking kandungan. Ako ang imahe ng katahimikan, isang estatwa sa dulo ng isang mesa ng digmaan. Nagsimulang umagos ang tubig sa banyo, isang mabilis na ligo. Palagi niyang ginagawa iyon, na para bang mahuhugasan ng tubig hindi lang ang dumi ng katawan, kundi pati na rin ang dumi ng kanyang kaluluwa. Kawawa naman, ang dumi ay mas malalim.
Nagpatuloy ang mga yapak, ngayon ay pababa ng hagdanan, isang baitang pagkatapos ng isa pa, mabigat. Maaari kong hulaan kung anong baitang siya naroroon sa tunog ng kaluskos. Sa gitna, 3 mula sa dulo, sa pasilyo. May paghinto. Alam kong nakita niya. Ang maliit na mesa sa pasilyo at ang mga piraso ng aking asul na florera sa sahig. Hindi ko kinuha ang mga yon. Sinadya kong iwanan ang mga yon upang iyon ang unang makita niya. Umaasa akong magdulot iyon sa kanya ng kahihiyan. Ang narinig ko ay hindi isang buntong hininga ng pagsisisi, kundi isang ungol ng paghamak. Pagkatapos, ang tunog ng mga piraso na sinisipa patungo sa sulok gamit ang dulo ng sapatos, na parang basura. Sa sandaling iyon, anumang natitirang awa sa akin ay naglaho. Ang natira lang ay ang lamig ng aking desisyon. At pagkatapos, lumabas siya sa frame ng dining room. Nanatili siyang nakasandal sa pinto, kumukurap dahil sa ilaw. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa malaking bintana, nagpapaliwanag sa nakalatag na mesa. Suot niya ang lukot na pantalong khaki at lumang polo shirt, basa pa ang buhok, namamaga ang mukha, maliliit at namumula ang mga mata. Mayroon siyang balbas ng ilang araw na nagbibigay sa kanya ng isang air na pinabayaan, talunan. Tiningnan niya ang eksena. Ang puting mantel, ang pinuset ng plato, ang kumikinang na kubyertos, ang umaapoy na pinggan, ang amoy ng kape, pandesal, at kanela. Sumimangot siya, naguguluhan. Umaasa siya ng sigawan, pagsuway, o kung hindi man, ang aking sama ng loob na katahimikan. Hindi siya handa para sa pagdiriwang na yon ng walang paliwanag. Tiningnan niya ako, at sa unang pagkakataon, tila nakita niya ang aking mukha. Nakita ko kung paano huminto ang kanyang mga mata ng isang segundo sa aking namamagang labi, sa pasa sa aking pisngi. Ang kanyang reaksyon ay hindi takot o pagkakasala. Ito ay isang halos hindi nakikitang panginginig sa mga gilid ng kanyang bibig. Isang mitsa ng kasiyahan, ng kapangyarihan. Ang pagkalito ay nagbigay daan sa ibang bagay, kapalaluan. Isang mabagal, baluktot na ngiti ang lumabas sa kanya. Mali ang pagkakaintindi niya sa lahat. Sa kanyang sakit na isip, ang piging na iyon ay hindi isang bitag, kundi isang handog ng kapayapaan, isang puting bandila. Sa kanyang ulo, ang sampal ng gabing iyon ay epektibo. Sa wakas, napasunod niya ako, nailagay niya ako sa lugar ko, at ngayon, bilang isang mabuting, masunuring ama, ako ay nagpapasalamat sa kanya, humihingi ng tawad sa pagkain. Napakawalang katwiran iyon, napakabaluktot, na halos matawa ako kung hindi lang napakalungkot. Ampersand quote, aba, ampersand quote, sabi niya sa kanyang magaspang na boses. Ampersand quote, ang sarap ng handaan, ano ang dahilan ng karangalang ito? Ampersand quote, hindi ako sumagot. Tiningnan ko siya ng walang ekspresyon. Ang aking katahimikan ay tila lalo siyang pinasaya. Inilapit niya ang upuan mula sa kabilang dulo at bumagsak sa upuan. Kinuha niya ang linen na napkin, tiningnan iyon ng may huwad na kinis, at inilagay sa kanyang hita. Inabot niya ang kamay at kinuha ang pinakaperpektong pandesal mula sa basket. Ampersand quote, kailangan kong aminin, Papa, ampersand quote, sabi niya, itinaas iyon na parabang nagtotoast. Ampersand quote, walang gumagawa ng pandesal na tulad mo, ampersand quote, malaki siyang kumagat. Kinagat niya nang nakabuka ang bibig, nagkalat ang mga mumo sa puting mantel. Pagkatapos lumunok, itinuro niya ang natitirang piraso sa akin. Ampersand quote, ayan, Papa, ampersand quote, sabi niya nang may boses na puno ng malupit na pagmamalaki. Ampersand quote, kita mo, sa kaunting disiplina, bumabalik ang mga bagay sa ayos. Dito ako ang masusunod at iyan ang punto, ampersand quote, ang kanyang mga salita ay tumagos sa akin, ngunit hindi ko hinayaan na makita niya yon. Sa labas, yelo ako. Sa loob, bawat parirala ay isa pang pako sa kabaong ng nakaraan. Walang pagsisisi, may pagmamalaki. Pagmamalaki na sinaktan niya ako, na hinamak niya ako. Naniniwala siya na ang karahasan ang sagot. Tiningnan ko siya mula sa kabilang dulo. Ang katahimikan ay humaba. Nagkibit balikat siya. Kukuha na sana siya ng kape. Nang oras na yon, tumunog ang doorbell. Ting! Dong! Isang malinaw, tumpak, on-time na tunog. Natigilan si Jomar, nakabitin ang kamay sa coffee pot. Isang kunot ng pagkabwisit ang lumabas sa kanyang noo. Ampersand quote, sino ba ang pumasok ng ganitong oras? May inimbitahan ka ba? Ampersand quote, ampersand quote, ampersand quote, sabi ko. Iyon ang unang salita na binigkas ko ng umagang iyon.
Kalmado ang aking boses, matatag. Ampersand quote, inimbitahan ko sila. Ampersand quote, ano, ampersand quote, sinabi ko na paalisin mo sila. Ampersand quote, hindi ako lumingon. Ang aking mga sapatos ay gumagawa ng mahinang tunog sa kahoy. Narating ko ang pinto. Huminga ako ng malalim. Nakita ko ang aking nabaluktot na refleksyon sa salamin, isang lalaking nakasuot ng madilim na asul na may bugbog na mukha, ngunit may tindig ng isang lumang hari. Iyon na ang oras. Pinaikot ko ang doorknob at binuksan. Ang sariwa at basa na hangin ng umaga ay pumasok sa bahay. Sa portiko, nandoon ang 3 taong inaasahan ko. Si Attorney Elena, walang bahid dungi sa kanyang peach linen suit, perlas na kwintas, at isang seryosong ekspresyon na magpapanginginig sa sinumang abogado. Sa tabi niya, si Inspector Ben, matangkad, may perpektong plansang uniforme, hawak ang kanyang cap, ang mukha ay matigas sa pag-aalala at tungkulin. Sa likod, 2 batang ahente na may propesyonal, walang ekspresyong hitsura. Tiningnan ko si Attorney Elena. Tiningnan niya ang aking mukha, ang aking labi, ang aking mata. Nakita ko ang isang kislap ng galit sa kanyang tingin, ngunit kinontrol niya yon agad. Tumango lang siya ng bahagya. Ampersand quote, nandito ako, ampersand quote, sabi ng maliit na kilos na yon. Ampersand quote, magandang umaga, Mang Ricardo, ampersand quote, sabi niya sa matatag na boses ng isang hukom. Ampersand quote, magandang umaga, Attorney Elena, Inspector, ampersand quote, sagot ko ng may parehong kapayapaan. Ampersand quote, pasok po kayo, nakahanda na ang kape. Ampersand quote, umurong ako. Pumasok sila ng tahimik, isa-isa. Ang kanilang presensya lang ay pumuno sa pasilyo. Ang otoridad ay pumapasok sa aking bahay. Naglakad sila sa likod ko patungo sa dining room. Si Jomar, na tumayo, naiinis sa ingay, ay nasa pinto nang makita niya kami. At doon nagsimulang bumagsak ang kanyang mundo. Nang makita niya ang grupo na pumasok, nang makita niya si Attorney Elena na may tindig ng isang hukuman, nang makita niya ang uniforme ni Ben at ng iba pang mga ahente, nawalan siya ng mukha. Ang kapalaluan ay naglaho na parang asukal sa tubig. Nagbago siya mula sa pagkabwisit patungo sa pagkalito, at mula sa pagkalito patungo sa ganap na takot. Nawalan siya ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nagpapalit-palit mula sa akin, patungo sa kanila, mula sa kanila patungo sa akin. Binuksan niya ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas. Ang kamay na humahawak sa piraso ng pandesal ay lumuwag. Nahulog ang pandesal, tumama sa porcelain plate na may tuyong tunog, gumulong, at nadurog sa sahig. Ang maliit na tunog na iyon ang nagmarka sa pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang katahimikan ay biglang bumigat. Naririnig lang ang tiktak ng orasan sa sala. Bawat segundo ay nagmamarka sa paghihirap ni Jomar. Nakatigil siya, kulay abo ang mukha, malaki ang mga mata, naghahanap ng labasan kung saan wala. Tiningnan niya ako, at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang tanong na may takot. Ampersand quote, Papa, anong ginawa mo? Ampersand quote. Hindi ko kailangang sumagot sa tanong ni Jomar. Ang tanong na yon, ampersand quote, Papa, anong ginawa mo? Ampersand quote, ay lumabas sa kanyang bibig na parang bumagsak na bahay. Ngunit ang kilos ni Attorney Elena ang siyang sumagot. Ang kanyang katahimikan. Ang kanyang tindig. Naglakad siya ng matatag, walang imik, diretsyo sa mesa. Binaliwala niya si Jomar. Tila isa lang itong kasangkapan. Hindi siya umupo sa upuan na inilaan ko sa kanyang kanan. Hindi. Nagpunta siya sa dulo ng mesa, sa upuang katapat ko. Ang upuang iniwan ni Jomar. Ang upuan na sa karapatan ay palagi ng akin, at kay Aling Rosa. Ang upuan ng ulo ng pamilya. Dahan-dahan niya iyong hinila. Ang tunog ng kahoy sa sahig ay umalingaw-ngaw sa silid. Umupo siya. Inayos ang kanyang jacket. Inilapag ang kanyang handbag sa sahig. At saka lang siya tumingin kay Jomar. Walang galit. Walang awa. Tanging ang bigat ng 60 taong pagkakaibigan sa akin. At isang buong buhay ng pagpapatupad ng batas. Isang tingin na tila naghuhubad ng kaluluwa. Sa ilalim ng tingin na yon, tila lumiliit si Jomar. Ang malaking lalaking bumalibag sa akin sa pader ilang oras na ang nakalipas ay tila isang clumsy, takot na bata. Nakatayo sa isang silid na masyadong malaki para sa kanya. Si Inspector Ben at ang 2 batang ahente ay nanatiling nakatayo sa frame ng pinto.
Nakapwesto sila ng estratehiko. Wala silang sinabi. Hindi na kailangan. Ang kanilang mga uniforme. Ang kanilang mga sinturon na may baril. Sinasabi na ang lahat. Sila ang kahihinatnan. Inabot ni Atty. Elena ang porcelain coffee pot. Ampersand quote, ang bango ng kape, Mang Ricardo, ampersand quote, sabi niya. Sa boses na gagamitin niya sa isang merienda ng mga matatandang ginang. Nagbuhos siya ng tasa. Nagdagdag ng kaunting gatas. Hinalo gamit ang kutsarang pilak. Ang tunog ng meta laban sa porcelain ay pumutol sa tensyon. Sumipsip siya. Maingat na inilapag ang tasa. At saka lang siya nagsalita kay Jomar. Ampersand quote, Jomar, ampersand quote, nagsimula siya. Mahina ang kanyang boses. Ngunit pumuno iyon sa silid. Ampersand quote, naaalala ko pa noong bata ka. Tumakbo ka sa bakod na may hawak na dandelyon. Ampersand apos, tingnan mo, Tita Elena, ampersand apos, sabi mo. Ampersand apos, isang bulaklak para sa'yo, ampersand apos, ampersand quote, lumunok siya. Ampersand quote, naaalala kong binitbit mo ang aking mga grocery bag kahit mas mabigat pa sa'yo. Nasiyahan ka. Napakamaasikaso. Ampersand apos, hayaan niyo po iyan, Tita Elena. Huwag na po kayong magpapagod, ampersand apos, palagi mong sinasabi, ampersand quote, huminto siya. Sumipsip muli. Bawat salita ay isang maliit na hampas ng katotohanan. Ang paglalarawan ng lalaking dapat siya laban sa kung sino siya ngayon. Hindi iyon isang akusasyon. Iyon ay isang eulogy. Ampersand quote, ang nanay mo, ampersand quote, idinagdag niya. At ang pangalan ni Aling Rosa ay lumutang sa hangin. Ampersand quote, ipagmamalaki sana niya ang batang iyon. Ang nagpakalalaki, pumasok sa kolehiyo. Ang ipinagmamalaki ng baryo. Ng iyong ama, ampersand quote, tiningnan niya ako ng isang segundo. Pagkatapos, bumalik kay Jomar. Ang tono ay tumigas. Ampersand quote, nasaan na ang lalaking iyon, Jomar? Ampersand quote, binuksan ni Jomar ang kanyang bibig. Ampersand quote, Tita Elena, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Isang simpleng hindi pagkakaunawaan lang po ito sa pamilya, ampersand quote, iyon ang pinakamasamang bagay na masabi niya. Ampersand quote, isang hindi pagkakaunawaan sa pamilya, ampersand quote, ulit niya ng may panunuya. Ampersand quote, tingnan mo ang mukha ng iyong ama, Jomar. Tingnan mo ng mabuti. Ang pumutok na labi ang pasa sa ilalim ng mata. Sa tingin mo ba ay isang hindi pagkakaunawaan iyan, ampersand quote, ibinaba niya ang tingin sa sahig, sa mga mumo ng pandesal. Ampersand quote, hindi, ampersand quote, sabi niya, matalim na ngayon ang kanyang boses. Ampersand quote, may pangalan yan. At alam nating dalawa kung ano yon, ampersand quote. Iyon ang senyales para kay Inspector Ben humakbang siya pasulong, kinuha ang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa. Lumaki ang kanyang presensya. Ampersand quote, Jomar Torres, ampersand quote, sabi niya, walang bakas ng Kuya Ben na kilala namin sa simbahan. Ampersand quote, sa nakalipas na mga buwan, nakatanggap kami ng ilang reklamo mula sa mga kapitbahay. Malakas na musika. Sigawan. Hindi oras na pagtatalo, ampersand quote, lalo pang lumiliit si Jomar. Ampersand quote, may naitala rin kaming insidente sa bar na ampersand apos, ang aso ampersand apos, lalik ampersand apos, 3 linggo na ang nakalipas. Nakita kang sangkot sa isang away. Umalis ka nang may babala, ampersand quote, tumingin siya, nagulat na alam niya yon. Ampersand quote, at mayroon kaming ulat ng 2 traffic stop kung saan muntik ka nang mahuli dahil sa walang ingat na pagmamaneho pagkatapos lumabas sa parehong bar. Sa madaling salita, ampersand quote, isinara niya ang notebook, ampersand quote, nasa radar ka na namin, ampersand quote, naging mabigat ang katahimikan. At pagkatapos, ampersand quote, at ngayon, alas 4:37 ng madaling araw, nakatanggap ako ng tawag. Reklamo ng pananakit sa bahay na ito. Ang biktima, ang iyong ama, si Mang Ricardo Torres, ampersand quote, bawat salita ni Inspector Ben ay isang pako. Ang kanyang kasaysayan ay binasa ng malakas sa dining room ng kanyang pagkabata, sa harap ng lalaking nakakita sa kanyang lumaki. Halos mahawakan ang kahihiyan. Tumayo ako. Lahat ng tingin ay sa akin. Masakit ang likod ko, ngunit sinusuportahan ako ng Hindi ako yuyuko. Nilibot ko ang mesa at tumayo sa tabi ng upuan ni Atty. Elena.
Idinampi ko ang aking kamay sa kanyang balikat at naramdaman ko ang kanyang katatagan. Tiningnan ko ang aking anak. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, dumating si Tita Nena ng ikalawang araw, halos walang salita. Kinolekta niya ang mga piraso ng basag na florera na nasa pasilyo. Bawat piraso, maingat niyang kinuha. Didikitan ko ang bawat piraso, Kuya Rick, sabi niya sa akin. Ang boses niya ay malalim, may halong galit na tahimik. Ngunit may mga bagay na kapag nasira, hindi na kailanman magiging tulad ng dati. Alam kong hindi lang florera ang ibig niyang sabihin. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, sa mga pasa sa aking mukha. Sa aming pamilya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang pag-unawa. Si Attorney Elena naman, siyang umasikaso sa mundo sa labas. Kinausap niya ang mga kapitbahay. Sa isang maikli at marangal na paraan, kinumpleto niya ang kwento, pinutol ang anumang chismis sa pinagmulan nito. Quote, may sakit si Jomar at nangailangan ng seryosong interbensyon, quote, sabi niya. Quote, dahil sa pagmamahal ng isang ama, Mang Ricardo ay naging matapang. Ginawa niya ang nararapat, quote, ang salita ng isang retiradong hukom ay mas mabigat kaysa sa 100 chismis. Quote, humihingi ng respeto at panalangin ang pamilya, quote, idinagdag niya. Pinilit nila akong kumain. Gumawa si Tita Nena ng mga mainit na sopas. Nagdala si Atchoni Elena ng sweet potato pie. Ngunit lahat ng pagkain ay parang karton sa aking panlasa. Pakiramdam ko, tinitingnan ko ang aking buhay mula sa labas, nakikita ang isang matanda na gumagalaw sa kanyang bahay na parang isang multo. Ang pinakamasakit ay ang mga gabi. Ang humiga sa kama na alam kong walang laman ang silid sa tabi ko. Naiisip ko kung nasaan siya. Sa isang malamig na selda. Kasama ng mga estranghero. Ang ama sa loob ko ay sumisigaw, tinatawag akong taksil. Nagkaroon ako ng mga bangungot. Nakikita ko siyang bata pa, umiiyak sa likod ng mga rehas, at hindi ko siya maabot. Nagigising ako na basang-basa ang mukha. Ngunit sa ikatlong araw, habang nakaupo kami sa porch, ibinigay sa akin ni Atty. Elena ang pinakamahirap na gamot. Quote, Mang Ricardo, tama na, quote, sabi niya ng diretsahan. Quote, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Hindi ikaw ang naglagay sa kanya dyan. Ang kanyang mga desisyon ang naglagay sa kanya dyan. Ang alak ang naglagay sa kanya dyan. Ang kanyang galit ang naglagay sa kanya dyan. Ang tanging ginawa mo ay buksan ang pinto para sa mga kahihinatnan. At ginawa mo lang iyon nang nasa panganib ang iyong buhay, quote, tama siya. Alam ko iyon. Ngunit ang puso ng isang ama ay hindi naintindihan ang lohika. Tumitibok ito sa ritmo ng isang matigas na pag-ibig. Kadalasan, bulad. Nang linggo ring iyon, ginawa ko ang unang hakbang para sa aking sariling seguridad. Palagi akong nakakaramdam ng ligtas sa bahay. Halos hindi ako nagkukulong ng pinto sa umaga. Ngunit ang pangungusap na yon bago siya umalis, quote, pagsisisihan mo ito, Papa, quote, ay tumatagos sa aking isip. Tumawag ako sa isang kumpanya at nagpakabit ng mga discreet na kamera sa porch at isang alarm system sa mga pinto at bintana. Tinuruan ako ng tekniko kung paano i-activate at i-deactivate ang lahat gamit ang isang maliit na panel sa tabi ng pinto. Nang unang gabi na initype ko ang code at narinig ang beep na nagkukumpirma na protektado ang bahay, nakahinga ako ng kaunti. Isang maliit na detalye lamang iyon, ngunit ito ay akin. Ang aking seguridad ay hindi na nakasalalay sa kung sino man. Ang ikalawang hakbang ay dumating mula sa payo ni Pastor Miguel. Binisita niya ako, nagdala ng isang maliit na aklat ng mga salmo, at umupo sa akin ng matagal. Quote, gumagaling ang katawan, Mang Ricardo, quote, sabi niya. Quote, ngunit ang kaluluwa ay nangangailangan ng ibang uri ng doktor, quote, ibinigay niya sa akin ang business card ng isang psikologo, si Dra. Maria Santos, na dalubhasa sa mga trauma ng pamilya. Nag-alinlangan ako. Sa aking henerasyon, hindi namin pinag-usapan ang therapy. Nakikipag-usap kami sa Diyos, sa pastor, sa mga kapitbahay. Ngunit nagbabago ang mundo at nangailangan ako ng higit pa. Ang una kong sesyon kay Dra. Maria Santos ay hindi naging madali. Ang kanyang klinik ay isang tahimik na lugar na may komportableng silya at amoy chamomile. Sa simula, hindi ako makapagsalita. Ang kahihiyan, ang hiya, ay pumupuno sa aking lalamunan.
Hindi siya nagpumilit. Nanatili lang siya sa akin sa katahimikan na yon hanggang sa nagsimula akong umiyak. At pagkatapos umiyak, nagsalita ako ng 1 oras na tuloy-tuloy. Tungkol sa aking takot. Tungkol sa aking pagkakasala. Tungkol sa aking pagmamahal. Tungkol sa aking galit. Nakikinig siya ng walang paghuhusga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may tunay na nakikinig sa akin. Kung naririnig pa niyo ako hanggang ngayon, pakisuyong mag-comment ng #apos, #apos, sa ibaba, para malaman kong mayroon pa akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maipagpatuloy ko ang huling bahagi. At ngayon, habang ako #apos, lay nakaupo sa aking balkonahe, kasama ang tahimik na simoy ng hangin, ang kapayapaan ay narito na. Hindi ito ang kapayapaang inaasahan ko noon, ngunit ito ang kapayapaan na aking pinili. Ito ay kapayapaan na may bakas ng sakit, pero tunay. Ang bawat piniling salita, bawat hirap na desisyon, ay may kaakibat na bigat na daladala ko pa rin hanggang ngayon. Marahil, marami rin sa inyo ang may pinagdaanan na ganito. O may tanong sa puso na hindi masagot. Ang bawat isa sa atin ay may sariling kwento ng pag-ibig at pagsubok. Mga kwento ng pagmamahal na minsan ay kailangan nating lagyan ng hangganan para magpatuloy ang buhay. Iyan ang aking natutunan. Kung ang ganitong mga salaysay ay nakasaling sa inyong kalooban, at kung nais ninyong pakinggan pa ang mga kwento mula sa puso, mayroon pa akong mga ibabahagi. Ang inyong pagtangkilik ay malaking tulong para patuloy tayong magkasama sa paglalakbay na ito, dito sa Tahimik na Ama. Ang video na ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.